tungkol kay Henry C. Sr. ng SM at Mariano Que ng Mercury Drug. Ito po ang urban legend. Ang sabi nila, pinaalis daw ng Mercury Drug si Henry C. doon sa kanyang lugar. At dahil dito, nagtanim ng galit daw si Henry C. Sr. at sabi niya, pag nagkaroon siya ng mall, naging successful, hindi niya papapasukin ang Mercury Drug sa kanyang mall. Pero noong 2002, si Teresita C. Coson ay nagsulat doon sa Philippine Star. At ang sabi niya, hindi ho totoo yun. Magkaibigan at magkababata ang dalawang ito, si Henry C. Sr. at Emmanuel Que. At ang dahilan, bakit walang Mercury Drug sa SM Mall? Dahil hindi sila nagkasundo sa presyo. Yun ang totoong istorya. Kasi nungalingan na magkaaway ang dalawang ito, kundi ang kanilang pamilya ay magkaibigan. At ang sabi ni Henry C., isa sa natutunan ko, in good times, he worked hard. At in bad times, he worked harder. At ang sabi niya, he dreams a lot and he make things happen. At nakita ko ang totoong Henry C. nung sa Mega Mall. Nakita ko siya, nando, nakatayo, ini-inspect ang bawat tindahan. At meron siyang kasamang babae. Nagsabi ko, pirmahan niya yung aking notebook, signature baga na Star Trek ako sa kanya. Pero ang ginawa niya, nag-usap sila nung babae, Chinese to Chinese, at ang ginawa na lamang nila, magpa-picture na lamang kami. At inutusan niya yung babae na picturean kami. At 2 weeks after, nagulat ako, yung nagpicture pala, walang iba kundi si Teresita, si Coson. Totoong meron silang servanthood. At ang maganda pa rito, lumalaban siya anumang problema. Dahil 1972, nagkaroon ng martial law. Pero dun sinilang ang unang SM Mall sa Quiapo. At noong 1983, nagkaroon ng Benigno assassination. Doon naman, nagsimula ang tinatawag nating SM City na kilala ngayong SM North. At noong 1987 up to 1989, Cory regime, coup after coup after coup. Pero doon naman sumilang ang tinatawag nating Mega Mall. At noong 1997, tinamaan ang buong mundo ng Asian crisis. Pero ang maganda, doon nagsimula ang Mall of Asia o MOA. Ibig sabihin, sa mga problemang dumarating sa kanya, hindi niya tinatakbuhan. It is not flight, but it is fight. Nilabanan niya ito. Totoo nga, ang agila hindi ang bagyo ang lumilipad sa kanyang ibabaw, kundi ang agila ang lumilipad sa ibabaw ng bagyo. Ikaw, kaibigan, meron ka bang mga problemang dinadaanan? Marahil, mahirap ito. Pero tingin ko, magiging madali ang isang problema kung iyong lalabanan. Kailangan mo lamang ng meron kang perseverance, persistency, consistency, at higit sa lahat, panalangin sa Diyos. Gawin niyo lamang po yun. Makakakita kayo ng isang himala.